May iba naman tayo ng pinag-uusapan ngayon mga tol. No? Meron akong tanong, naniniwala ka ba na bukod sa ating mga tao, meron pang ibang nilikha, nilalang ang ating Panginoong Diyos na matatagpuan marahil sa ibang solar system, sa ibang mundo na kapareho ng ating Earth na kayang mag-provide o kayang mag-maintain ng buhay mga tol. No? Ang tawag sa kanila sa panahon natin ngayon is alien. No? Kasi ang NASA, mga tol, alam niyo naman ng NASA, 'di ba? Sila 'yung nag-aaral about sa space, 'di ba? Meron daw silang mga UFO footage na nakuhanan mismo nila mga tol, na itinatago sa publiko o ayaw nilang ipaalam sa mga tao, no. Yan ang ating aalamin kung bakit, anong dahilan mga tol. Itong video panonoorin natin mula to kay Random Pinas, no. Meron tayong kapupulutang aral siguro, meron tayong kuryosidad na muling mabubuksan mga tol. Pero bago natin to simulan, hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba nitong video to, pwede mong panoorin ang walang nagre-react katulad nito. Nakalagay ang link sa ibaba mga tol. O kung gusto mo naman, samahan mo ko, magbigay tayo pareho ng komento, magbigay tayo pareho ng opinion, reaction mga tol tungkol sa video na to. Naniniwala ka ba sa alien? Yan ang ating aalamin mga kapatid. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. 1958 nang itinatagan National Aeronautics and Space Administration o mas kilala natin bilang NASA. Itinatag ng dating US President na si Dwight Eisenhower at magmula noon ay umunlad at naging pinakamalaki at pinaka-advanced na space agency sa mundo. At napakalaki pa ng budget. Pinag-aaralan nila ang Earth mula sa space at sinusubukang alamin ang maraming misteryo sa solar system at sa buong universe. At kung meron mang makakadiskubre na hindi tayo nag-iisa sa kalawakan, ay malamang sila yun. Sila yun. Kaya't ano kayang ebidensya ang meron na sila para masabing posible ang buhay sa kalawakan? Habang maraming reports ng mga UFO sightings at extraterrestrial events, pati ng mga physical footages sa buong mundo, ito ang ilang UFO videos at images na NASA mismo ang nakakuha at hindi rin nila ito may paliwanag. Okay mga tol, panguna lang, pag ang tanong o ang katanungan is tayo lang bang mga tao ang nilikha mga tol? No, hindi. Dahil bukod sa atin, meron pang mga nauna. May mga nilikha na ang Panginoong Diyos. Yan yung mga anghel. Diba? Matatagpuan natin sa langit. Though hindi natin alam kung saan sila matatagpuan. Pero alam natin yun. Kung ikaw ay naniniwala sa Bible. Pero kung hindi ka naniniwala sa Bible, so malamang hindi ka rin naniniwala sa mga ganung mga bagay. Diba? Ikaw ay naniniwala lang sa siyensya. Pero syempre, hindi naman natin pwedeng tawaging alien yun na mga tulad ng napapaliod natin sa Hollywood. Pero siguro pwede natin silang tawaging extraterrestrial. Siguro mga tol, no? O kaya mga divine being na talagang nilikha ng Panginoong Diyos na bukod sa ating mga tao at mga espiritu, mga ganyan. July 26, 2005, isang importanteng araw para sa NASA. Ito ang araw kung saan nilaunch nila ang STS-114 Discovery Space Shuttle, ang unang return flight mission mula noong Columbia Disaster STS-107 na nilaunch 2 taon bago ang araw na ito. Ang crew ay nasa space ang halos isang buwan. Dokumentado ang kanilang misyon gamit ang bago at upgraded na ground-based radar system kasama ang state-of-the-art airborne cameras. Ang pinakapakay ng misyon na ito ay magsagawa ng iba't ibang tests at repair techniques at makapagpadala ng equipment at supplies sa International Space Station. Ngunit habang nasa taas ito, ang external camera ng STS-114 ay nakakuha ng footage at tila isang space debris na hindi naman kakaiba bukod sa laki ng sukat nito. At nabigla ang lahat nang nag-ibang direksyon ng bagay na ito sa tila hindi natural na paraan. Parang bumabalik, pabalik.
nung una iniisip ko parang ano lang siya, debris siguro o isang asteroid, parang mga ganon. O basta yung mga celestial body diyan mga tol, no? Pero kung biglang liliko o kaya mag-iiba ng direksyon, posibleng may nagda-drive, di ba? Sa panahon ng recording na ito, ang Discovery ay lumilipad northwest sa pagitan ng Hawaii at California. At sa kabila ng pagtatanong ng mga tao, ang NASA ay hindi nagbigay ng paliwanag. Maraming puna sa mga videos ng NASA. Sinasabi ng ilan na tuwing may nakikitang unidentified object ang kamera ng NASA, napuputol ang feed ito. Kaya't ang full version ng video ito ay hindi na makikita kahit saan. Dahil dyan marami nagsasabing itinatago ng NASA ang kahit anong impormasyon may kinalaman sa UFO. Anong sa tingin mo sa footage na ito? Wala lang ba ang object na ito? O alam ng NASA na may alien life sa Earth at hindi lang nila ito sinasabi sa publiko? Sa dami ng reports ng UFO at alien encounters, walang matibay na ebidensya ang nailalabas. Pero ang isang tanong, di ba, kung meron man at yun ay nalalaman ng NASA, bakit nila itatago? No? Ano ang motibo? O meron ba silang plano? Halimbawa ay, kasi ito NASA mga tol, di ba? United States mga tol, Amerika. At sila ba'y nakikipag-usap o nakikipag-konekta sa mga alien para mas mapalakas yung kanilang depensa? Malay natin mga ganun. Pero yun ay parang kuro-kuro at palapalagay. Meron sila sigurong dahilan kung bakit yung mga ganitong bagay ayaw nilang isa publiko. At ito ay nasa top secret nga, di ba? Pero kung iisipin mo yun, nakita nilang dumaan, naliwanag. Maraming pwede yun eh. Yun kung hindi nga lang lumiko. Kasi kung dire-diretso lang yun, pwedeng mga debris lang yun, di ba? Pwedeng kung anumang mga bagay lang yun, di ba? Hanggang noong 2003, nang nakakita ng isang alien body sa Chile, ang alien body hindi nanggaling sa ibang star system. Galing ito sa kapitbahay nating planeta, ang planetang Mars. Oh, ganun? October 19, 2003, si Oscar Munoz ay naghahanap ng isang bagay na may historical value sa isang Chilean ghost town sa Atacama Desert. Habang nag-uukay sa isang abandoned church ay nakita niya ang isang mummified body na nakabalot sa puting tela. Ang bangkay ay may habang 15 cm at deformed na tao ang itsura nito. Tila may kaliskis ito, maitim ang kulay, may siyam na ribs at kakaiba ang hugis ng ulo. Pagkatapos ng examination, nalamang isang mutated na tao ito. Kilala sa ngalang Atacama alien. Tinatawag din nilang ATA. Fast forward 2016, isang litrato ang inilabas ng NASA na nakuna ng Curiosity rover sa Mars. Tila may maliit na figure sa gilid ng isang bato. Dahil sa kakaibang litrato na ito ay nagkaroon ng mga speculations na konektado ang Atacama alien sa nakita sa litratong ito. Hindi daw deformed na tawang mami, bagkus galing daw ito sa space. Ilang buwan ang lumipas at naglabas muli ng litrato ang NASA. Nakunan muli ito mula sa Mars kung saan makikita ang isang kakaibang bato. At sinasabi ng ilan na tila may pintuan ito. Pinagpiesta nito ng mga conspiracy theories at sinabi nilang tahanan daw ito ng creature na nakita sa Chile ilang buwan na ang nakakaraan. Marami nga rin nagsasabi na yung mga picture na yan ay hindi naman daw talaga kuha sa NASA kundi kuha lang din dito sa mundo natin. Well, hindi natin alam mga tol, di ba? September 9, 2006, dinala ng space shuttle na Atlantis ang STS-115 sa space. Sa kabila ng mga problema sa panahon at technical issues, naging successful ang launch na ito. Nagawa nila ang kanilang mga duty sa International Space Station at nakabalik sa Earth pagkatapos ng ilang linggo. Ilang sandali lang naglabas ang NASA ng mga detalye ng misyon kasama ang ilang camera footages at images. Isa sa mga ito nakapukaw ng atensyon ng mga tao. Kinunan nito gamit ang isang digital still camera ng astronaut na si Daniel Burbank at hindi ito binigyan ng eksplanasyon ng NASA. Kahit sa kanilang website, sinasabing unidentified possible debris daw ito. Ang susunod na video ay talaga namang pinag-usapan ng mga conspiracy theories. Nangyari ito noong July 9, 2016 sa live feed ng International Space Station. Nakita ng mga nanonood
ang isang unidentified object na tila bumababa sa Earth. Pagkatapos ng pangyayaring ito ay pinutol ng NASA ang live feed. Bumababa, no? Animoy spaceship na papasok sa mundo. Bakit kaya pinutol ng NASA ang live feed? Ganun din, no? Kapag may mga anomaling na kukuhanan sa camera, lalo na pag live, no, bigla na lang pinuputol. Hindi ito unang beses na nangyari. Hindi ba nilang gustong makita ng maraming tao ang unidentified na object na ito? Ito naman ang pinakalumang video sa listahang ito at nananatiling nagdudulot ng kontrobersya at spekulasyon sa mga nagdaang taon. Nakuha ng NASA noong 1991 sa STS-48 mission na nilaunch sa Kennedy Space Station noong September 12, 1991. May crew ito na 5 astronauts. Ang misyon ay makagawa ng ilang eksperimento at makapagpadala ng ilang satellite. Pagkatapos ng 81 orbit sa Earth ay nagbalik na ito. Ilang araw pagtapos makabalik ay may lumabas na video na nakuha ng 3 araw mula sa umpisa ng misyon. Makikita dito ang ilang UFOs na lumilipad at tila intelligently controlled. Bigla ang nag-iiba ng direksyon at napakabilis nito. Yan, no? Diba yung mga pagliko niya biglang magbabago ng speed? Hindi mo masasabing parang mga bato lang, no? Pero syempre, lahat yan ay nananatili pa rin katanungan sa bawat isa, di ba? Nakakamangha talaga mga UFO footages na ito. Nakakadagdag sa interes ng mga tao na nanggaling mismo ito sa NASA. Pero extraterrestrial lamang ba ang paliwanag sa mga ito? Balikan natin. Pagdating sa UFO ng STS-114, sinasabi ng ilan na maaaring piraso ito ng yelo na gumalaw dahil sa pagbuga ng thrusters ng shuttle. Magandang paliwanag naman. May mga ice crystals kasi sa altitude na yan. Ngunit kung ito nga ang dahilan ay makikita sanang biglaan ang galaw nito at hindi dahan-dahan gaya ng nakita sa footage. At bakit biglang puputulin ng NASA yung live live broadcast nila, di ba? May hirap ding makita sa footage kung gaano kalayo ang object mula sa craft. Sa space kasi na ibang perspective. Maaring malaking object sa malayo ang nakikita o maaring maliit lamang ito na malapit sa spacecraft. Gayunpaman nakakamangha pa rin ang footage na ito kaya't maganda pa rin pag-usapan. Kumbaga yung sinasabi nila nasa salamin lang daw yun ng nakikita ng camera. Kumbaga parang alam mo yung sa kotse, pag umaandar ka ng mabilis sa expressway, di ba kita mo yung mga, halimbawa umulan, yung mga patak ng tubig doon sa windshield mo umaangat. Parang ganun ang nangyayari daw dito, di ba? Gumaganon yung ice crystal tapos nung biglang umandar na yung cluster, biglang nagbago ng direksyon, parang ganun. So akala natin malayo pero malapit lang pala yun. Yun ang paliwanag nila, di ba? Takama alien mukhang alien sa pelikula. Pero pinag-aralan ng katawang ito. Sa DNA analysis, lumalabas na tao ito. Underdeveloped na fetus, nakitaan ng iba't ibang genetic mutations na may kinalaman sa dwarfism, scoliosis, abnormality sa muscles at skeleton. Kakaiba pa rin, hindi dahil sa alien ito, kundi dahil sa dami ng mutations nito. Marami namang kakaibang litrato talaga na kunan sa Mars, pero malamang ang mga ito ay kaso lamang ng pareidolia. Kung saan hinahanapan ng utak mo ng pattern ng isang random na bagay. Tama. Pero masarap isiping merong buhay o nagkaroon ng buhay sa Mars. At may mga theory naman na maaari nagkaroon nga ng buhay sa Mars sa nakaraan. Ang UFO sa STS-115, may mga nagsasabing image blur lamang daw ito. Ito'y habang kinukunan ni Daniel ang isang star gamit ang long shutter speed kasabay ng paggalaw ng spacecraft ang nagdulot ng ganyang effect sa itsura ng star. Sa mga nakakaalam sa camera, 'di ba? Minsan ginagawa nila, mapapanood niyo yun sa mga TikTok yung meron silang ilaw tapos pagagalawin nila yung ilaw, gaganon-ganon nila. Tapos sa camera makakalikha yun ng pattern. So parang ganito daw yun habang umaandar yung spaceship, syempre gumagalaw. Dahil nga kailangan mo ng long shutter speed dyan mga tol, magiging ganito nga yung liwanag.
Pero siguro naman ay sasabihin ng NASA ito sa kanilang website kung yun nga ang dahilan. Sa bagay, no? Bibigyan din nila ng dahilan yun. Pero nakalagay kasi rito, unidentified eh. Tila hinayaan ng NASA na pag-usapan ito ng mga tao at mag-speculate kung anong meron sa space. Sa ngayon ay walang nakakaalam kung ano ito, maaaring space debris o star na na-image blur. At dahil sa walang explanation ng NASA dito, ito isang unidentified flying object na nakunan sa space. Pero hindi ibig sabihin ay alien ito o isang space jellyfish kagaya na sinasabi ng ilan. Ang nakunan sa live feed ng ISS noong July 9, 2016 maaaring isang meteor daw ito o ang nawawalang Chinese space cargo ship, ang Tiangong. Nawalan ng kontak ang China dito at pinangangambahang mag-re-entry sa atmosphere. Sinabi ng NASA na hindi daw nila intentionally pinuputol ang live feed para itago ang UFO. Kadalasan daw ng pagkawala ng video ay loss of signals mula sa ISS. Nagkakataon, no? Laging coincidence. Nakatanggap-tanggap namang dahilan. Katakataka lamang na madalas ito nangyayari sa tuwing mayroong misteryosong nakukunan sa live feed. Tingin mo ba'y coincidence lamang ito o meron silang tinatago? Ang STS-48 footage binigyan ng paliwanag ng NASA. Sinabi nilang ang anomalies na ito ay ice particles na gumalaw dahil sa thruster ng shuttle. Ngunit marami din ang hindi sumasang-ayon sa paliwanag na ito at hindi mawawalang suggestion na maaaring extraterrestrial craft ito. May mga theories din na ice particles ito na dumaan sa harap ng camera lens, meteors, space junks o satellite. Pero karamihan sa mga theory na ito ay nire-reject ng mga tao. Hindi mo naman sila masisisi dahil sa kakaibang paggalaw ng object. Dapat ang dami, di ba? Nag-iisa lang yan eh. Oh. Sinasabi nila Ice particles. lang mahirap i-disregard ang extraterrestrial origin dahil sa klase ng paggalaw ng mga objects na ito. At yan ang ilang mga NASA footages na nagdulot ng ilang katanungan at spekulasyon. Ngunit hindi ito para siraan ng NASA. Sila isang magaling na agency at marami na nagawa sa larangan ng siyensya. Ngunit mahirap alisin sa isipang maaaring marami silang nalalaman na hindi inilalabas sa publiko. Yeah. Pero ikaw, anong sa tingin mo? Well, ang tanong nga mga tol ganito, ikaw ba ay naniniwala, no, na bukod sa ating mga tao, eto hindi to sa Bible kasi pag nag-uusapan Bible mga tol, oo, hindi lang talaga tayo mga tao ang nilikha. Actually, may mga nauna pa sa atin. Sinusugo pa nga yun para makipag-contact sa mga tao. For example na lang, yung mga anghel o anghel na isinugo para kausapin si Lot na umalis na sila doon sa lugar ng Sodoma ba yun o Gomora, 'di ba? Kasi gugunawin na yun mga tol. Tapos yung mga anghel pa na nagpakita pa sa kay Zacarias, 'di ba? Ang dami mga tol, ang daming mga talata sa Bible na may mga isinusugong anghel para maghatid ng mensahe mula sa Panginoong Diyos, 'di ba? So ibig sabihin mga tol, tayo mga tao, hindi lang tayo yung nilikha. Pero sa modern era kasi mga tol, ang tawag sa mga ganyan, alien. Ikaw ba naniniwala? Yung alien na alien na may sarili din silang mundo tulad sa atin. Meron din silang sibilisasyon doon. Mas pa sila, mas tawag dito, mas pa yung civilization nila. Civilization type 1, type 2, type 3, mga ganun advanced. Ikaw ba naniniwala sa mga ganung mga bagay, no? Pwede ka magbigay ng komento sa ibaba. Pwede ka magbigay ng iyong saloobin. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.